true nutrition. So, i-discuss po yan ni Coach Jan Castañeda. Good morning, Coach! Hello, good morning everyone. So I'm Jan Castañeda. Nandito po ako sa Manila right now. Ang primary kong ginagawa ko sa Herbalife ay pumupunta ako sa iba't ibang companies at doon po ako nag-share ng proper nutrition. So anyway, dati po akong medyo malaki. Natulungan po ako magbawas ng timbang ng Herbalife. At ang importante pong ginawa sa akin ng Herbalife ay yun nga, tumaas ang energy level ko and gumanda-ganda yung immune system ko. So dating masakitin, ngayon medyo mas okay na. Okay, kaya ako nabanggit yan dahil kasi ang topic natin ay related sa immune system. So yung topic po natin, diretso na po tayo doon, ay may kinalaman po sa 4 na tips to boost your immune system through nutrition. So, palagay na lang po sa next slide. Ayan. Ito po ay, ang author po nito ay si Dr. David Heber. Siya po ang ating chairman for Herbalife Nutrition Institute. So, isa-isahin po ba natin yan? So, ano po ba yung immune system natin? So, ang immune system po natin ay napaka-importante dahil kasi siya po ang pinaka-depensa natin pag may kinalaman sa mga viral infections or mga bacterial infections. So, siya ang guard natin or kumbaga siya yung mga sundalong nagbabantay. Okay. Meron pong 2 categories or kategorya ng immune functions. Yung una po ay yung innate immunity. Ang innate immunity po, yun po ay yung mga gwardiya natin para hindi po makapasok yung mga viral infections na yan. So, siya yung gwardiya natin para sa labas. Tapos meron rin tayong yung pangalawang klaseng immunity, yun yung adaptive immunity. Ang adaptive immunity naman ay kapag nakapasok po sa loob ng natin, ng katawan po natin yung mga virus na yan naman po yung dumedepensa sa loob at tinutulungan po tayo para hindi maano yung katawan natin, totally bumagsak. Okay. Ngayon naman, doon po sa next slide, ani naman po natin yung epekto ng nutrition sa katawan natin. Importante po kasi ang proper nutrition dahil kasi kapag malnourished ka po, usually ang tendency kapag kulang ka sa nutrients, nagsa-shutdown yung immune system natin or medyo mahina po siya. Kapag mahina po yung immune system natin, madali po tayong mahawa ng mga kung ano-anong mga sakit-sakit or madaling dumapo sa atin. So, napaka-importante po na nourish po yung katawan natin. At the same time, hindi rin naman po advisable na over-nourish or yun nga, darating po tayo na overweight or obese. Bakit po? Dahil kasi nagiging hyperactive po yung immune system natin at ito naman po ay magkakos ng inflammation. So ang key talaga ay nasa ideal weight tayo para perfect po ang ating katawan. Perfect din ang ating immune system. So ngayon naman, magbibigay naman po tayo ng tips para ma-improve natin yung immune system natin. Actually, kanina na-discuss doon sa 7 pillars of good nutrition, pero na rin natin, i-review na rin natin. So, number 1, kailangan mag-maintain po tayo ng balanced diet. Pag sinabi pong balanced diet, kailangan meron po tayong combination of lean protein. Pag sinabing lean protein, yun po yung medyo mataas ang protein pero less po ang fats. So, example, pwede pong instead na red meat, pwede po tayo mag-white meat. Ayun po. Healthy carbohydrates, so more on fruits and vegetables, and omega-3 fatty acids. So, yun po yung mga good fats na tinatawag natin. Maghugas din daw po tayo ng kamay
araw-araw lalo na pag bago kumain at kung ano man kung nagtrabaho tayo may kung ano-ano tayong maduming nahawakan maghugas po tayo ng kamay and yun nga at least 40 seconds po ang pagwawash with soap po. Adequate rest nabanggit kanina so yun nga targetin po natin at least maka 7 hours po tayo natulog lalo po tayong mga matatanda. Tapos exercise. Napaka-importante po. So, ina-advise po natin at least meron kang 30 minutes na exercise every day. Kaya importante right after this topic, meron po tayong exercise. Sumama po kayo doon sa exercise. And of course, kailangan natin mag-hydrate. So, uminom ng tubig. So, recommended po mga 2 to 3 liters po tayo daily. So, ayun pa po, himayin pa natin yung yung tip natin doon sa next slide. So meron pong based sa topic natin, meron po tayong 4 tips to increase nga natin yung yung nutrition natin. So first, include natin ang protein sa ating daily nutrition. So yun nabanggit ko instead na red meat, mag-white meat po tayo. Instead na white meat, pwede po tayo mag plant-based proteins such as yun nga soy, pwede po tayo mag unsalted nuts, at dami pong choices. Pwede ka rin po mag-yogurt at kung ano-ano pa. Tapos of course, ba't pa tayo lalayo? Pag uminom po tayo ng ating Herbalife F1 shake, kompleto na po besides yung protein na makukuha natin healthy protein dyan kompleto na po sa nutrition so hindi na tayo lalayo dyan po pag uminom po tayo ng shake kompleto na po so optimum nutrition na po tapos doon po sa ating tip number 2 doon po sa next slide importante po na ma-incorporate natin ang vitamins at kung ano-anong phytonutrients sa ating diet po. Ang vitamins po, very important para ma-improve ang immune system natin. Especially po yung vitamin C, alam niyo naman kung anong function ng vitamin C, pero dapat po ang vitamin C everyday natin tinitake dahil kasi hindi po siya na-i-store. And isa pa pong nakakatulong is yung vitamin A. Ang vitamin A, usually akala natin more sa mata lang siya or pero maganda rin po siya sa immune system. Nakakatulong po sa ating skin. And ang skin po natin, ang number 1 defense natin for against outer yung mga kung ano-anong mga viruses. Okay, tapos of course phytonutrients, very important rin po lahat po sila. Tapos doon naman po sa next slide, doon po sa next slide makikita po natin yung importante rin po na mag-focus tayo sa ating gut health. Especially para ma-improve natin ang health ng gut health natin, kailangan natin ng prebiotics and probiotics. Okay, gut health po ang diyan po 70% ng immune system natin nandiyan. So nasa digestive tract po natin 'yan sa may bandang tiyan at saka sa may bandang bituka. So ang prebiotics po yun po ang pagkain ng probiotics or yung ng good bacteria, probiotics. So ang prebiotics, yun po yung nakukuha natin sa kung ano-ano mga supplements. So napakarami pong supplements ng Herbalife. Tanong nyo na lang po sa coaches natin. And of course, para madagdagan po yung good bacteria sa katawan natin, dyan po yung Simply Probiotics natin. So i-take nyo po na yung Simply Probiotics, yan po yung kumbaga class A na good bacteria para mabawas-bawasan rin po ang bad bacteria sa katawan. And in turn, pag meron tayong sufficient prebiotic and probiotic, yung natin, immune system natin, maganda-ganda. And finally, doon sa last slide naman po natin, punta po tayo doon sa last slide. Importante rin po ang omega-3 doon sa next slide. Ang omega-3 po, yan po ang good fats. So basically yan po ang nakakatulong sa pagbawas ng plaque or yung mga taba-tabang na ipon sa ating mga ugat. So
ba't pa tayo lalayo? Ayan po ang ating Herbalife line. So Herbalife line, yun po, punong-puno po tayo ng omega-3 dyan, nakakatulong po sa ating heart health, bukod po sa immune system. And of course, overall po ang Herbalife po, take po natin doon po sa final slide natin. Dahil kasi ang Herbalife yan po ang #1 sa buong mundo. So hindi mo na po kailangan lumayo. #1 siya sa meal replacement and protein supplements, well-being and weight management, and of course sa active nutrition, active and lifestyle nutrition. So ngayon ibabalik ko po yung floor kay Coach para matuloy na po natin sa exercise para makatulong sa pag-improve ng